Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa kanya? Wika ni Rosales, may halong paghanga ang tinig habang inaalala ang mahiwagang simula ng kanilang kwento. Kumislap ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Gutierrez, na nakatayo sa tabi niya, may kumpiyansa at alindog sa suot niyang napakagandang damit na humuhugis sa kanyang mahinhin ngunit eleganteng figure. Sinubukan ng magkasintahan ng ilang iconic na alahas mula sa Tiffany & Co., nagbibiruan pa kung aling singsing ang babagay sa isa't isa. Habang nagsasalita si Rosales, napangiti si Gutierrez ng taos-puso, ramdam ang init ng pagmamahal mula sa kanyang kapareha. Ramdam ng mga tao sa paligid ang kasabikan sa hangin, hindi nila maiwasang humanga sa chemistry ng dalawa. Hindi ito pag-ibig sa unang tingin, kundi pagmamahal na unti-unting nabuo sa unang pagkikita. Nagsimula ang kwento ni Jericho Rosales at Janine Gutierrez nang imbitahan ng una ang huli na magkape at pag-usapan ang strip ng Lavender Fields, kung saan gaganap sila bilang mag-asawang may kinakaharap na pagsubok. Mahilig akong makipag-usap, at kapag tumatanggap ako ng proyekto, sinusubukan kong makilala ang taong makakatrabaho ko, ani Rosales. Layunin kong magkaroon kami ng koneksyon bago magsimula ang shooting. Para kay Rosales, mahalagang hakbang ito upang mawala ang anumang hadlang at maipakita ng maayos ang kanilang pagganap sa screen. Ngunit naman na ng kanilang mga kasamahan na may mas malalim na motibo ang imbitasyon, isang paraan ni Rosales upang mapalapit kay Gutierrez. Natatawang kwento ni Gutierrez, isa sa mga co-star namin sa Lavender Fields, si China Crab, nagbiro pa, bakit ikaw lang ang inimbita niyang magkape? Paano naman ako? Sa huli, tinanggap ni Gutierrez ang imbitasyon. Hindi ko pa siya nakakatrabaho noon, kaya para maging epektibo kami sa aming roles, kailangan naming magtatag ng pundasyon, paliwanag niya. Mas madali para sa akin kapag kilala ko na ang taong makakatrabaho ko. Hindi awkward, mas madaling magsimula. Aminado siyang kinabahan siya noong una, sa katunayan, si Jericho Rosales ay halos 3 dekada nang nasa industriya, kilala sa loob at labas ng bansa. Ngunit hindi rin pahuhuli si Gutierrez na nanalo na ng Gawad Orian at FAMAS Best Actress para sa Babae at Baril. Nang maganap ang kanilang pagkikita, imbes na simpleng pag-uusap tungkol sa script, naging 6 na oras itong date mula lunch, sushi, hanggang sa mahabang kwentuhan. Agad silang nag-click, pinag-usapan ang kanilang roles, interes sa industriya, at pananaw sa buhay. Lalo pang lumalim ang koneksyon nila dahil sa pareho nilang sense of humor at adventurous na espiritu. Sa kabila ng lahat, napigilan si Rosales ng kanilang 10 taong agwat sa edad. Akala ko 24 lang siya, sabi ko, hindi ako makikipag-date sa 24, kwento ng aktor na 44 na noong panahong iyon. Nang malaman niya ang tunay na edad ni Gutierrez, doon siya nagdesisyong sumubok. Sa kasalukuyan, seryoso nang tinatahak ni Jericho Rosales at Janine Gutierrez ang isang relasyon na nagbibigay sa kanila ng kalayaan at inspirasyon. Para kay Rosales, si Gutierrez ang taong nakakaunawa sa kanyang dedikasyon sa trabaho at buhay. Pareho kami, pero magkaiba rin sa maraming bagay, isang magandang balanse. Pareho naming gusto ang beach, magmaneho, at lumang kotse, aniya. Samantalang kay Gutierrez, si Rosales ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa para abutin ang mas mataas na mga layunin. Sobrang supportive niya. Pinaramdam niyang may naniniwala at nagtutulak sa akin na posible ang lahat, ani Gutierrez. Ngayon, kinikilala silang isa sa pinakamainit na celebrity couple sa bansa. Mas pinipili nilang pahalagahan ang kasalukuyan at ang bawat sandaling magkasama sila. Napakabait niya. Nakita ko ang lalim ng kanyang pagkatao, sweet, maalaga, at adventurous, dagdag ni Gutierrez. Nag-e-enjoy silang magkasama kahit sa mga simpleng bagay, manood ng pelikula sa bahay, magluto, o magtrabaho. Buong-buo ang presence niya. Ramdam mong nandoon siya, wika ni Gutierrez. At gusto rin niyang makasama ang pamilya ko. Mahal na mahal niya ang aso ko. Puno ng pasasalamat si Gutierrez sa effort ni Rosales na iparamdam ang kanyang pagmamahal. Tulad ng ibang magkasintahan, may mga tampuhan din sila. Para kay Rosales, bahagi ito ng pag-unawa sa isa't isa. Ang komunikasyon at respeto ang pundasyon. Lalo mong ang nakikilala ang isang tao kapag may hindi kayo pagkakaintindihan, paliwanag niya. Kapag may hindi pagkakasundo, bukas sila sa pag-uusap. Napaka-open niya. Willing siyang makipag-usap, simple pero mahalaga, ayon kay Gutierrez. Isa pa sa kanilang natutunan ay ang pagpapanatili ng privacy ng kanilang relasyon. Sa dulo, kayo lang din talaga ang magkarelasyon. Kailangan ng tiwala at matibay na pundasyon, wika ni Gutierrez. Pinag-uusapan din namin kung gaano karami ang dapat naming ibahagi sa publiko, dagdag ni Rosales. Gusto ko na pareho kami ng pananaw dito.
Hindi na nakakagulat na naging tikom ang dalawa ng tanungin tungkol sa kasal o mas malalalim na plano. Bago pa lang kami, gusto naming dahan-dahanin ang lahat, ani Gutierrez. Sa halip, masaya silang pinag-uusapan ang mga plano gaya ng pagbalik sa Japan o birthday trip. Gusto rin naming gumawa ng project na kami mismo ang bubuo mula umpisa hanggang dulo, dagdag niya. Nagbigay rin sila ng saloobin tungkol sa entertainment industry sa bansa. Exciting ang panahon ngayon. Maraming content creators. May kalayaan sa creativity sa mga short-form videos, ani Rosales. Samantalang kay Gutierrez, masaya siya na naipapakita na rin sa buong mundo ang Filipino content. Sa Netflix, makikita mo ang Lavender Fields katabi ng gayang Seong Creature at Young Sheldon. May lugar na tayo sa global scene. Gusto kong makita na maging big player ang mga Pilipino sa pelikula, aniya. Ngunit sa kabila ng global opportunity, aminado ang dalawa na kailangan pa rin ng tulong ang lokal na industriya. Ang mahal ng tiket, kaya hindi na nanonood ang mga tao, sabi ni Rosales. Marami tayong talent at kwento. Sana suportahan din ng gobyerno, gaya ng ibang bansa. Dagdag pa niya, mahalagang papel din ang ginagampanan ng mga paaralan para sa mga susunod na filmmakers, basta't may sapat na suporta.